Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Pokwang. Sinagot po o binuweltahan nito ni Terry Redon, no? Tungkol po sa sinasabi ni Pokwang na wag daw makisawsaw itong si Redon sa pamilya niya. Pag-uusapan din po natin na tila ito pong marami tayong pag-usapan yung mga update po dito po sa nangyayari po sa Congress, no? Particular po diyan sa nangyayari sa ating BICAM, no? Hirap kayo, no? Ang hirap po pag naka-live, no? 'Di ba? Kasi nakikita ng mga tao yung action ninyo eh. At nakikita po namin na sa Congress, pareho lang din, no? Palusutin pa rin. Wala po na bago yung ating mga paghimagsik. Yun pong ating mga malalaking rally, wala po na bago. Ganun pa rin po, no? Nasa budget pa rin po. Naipasok pa rin po nila sa 2026 budget yung mga sinasabi nilang pinagmumulan ng korupsyon. Kaya yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay nagpakipe kagad si Gemma Husayan. Thank you very much, Gemma Husayan, sa THB 69. Kung ano man yung THB na yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, eto po, kung ano na lang ang mauna rito. Hindi, unahin na natin to sila Terry doon. Wala namang kakwenta-kwenta. Sabi po ni Terry doon, hindi kayo ang biktima rito. Tama naman yun, no? Tama naman po na yung road rage. Siguro marami sa atin na kahit napanood na yan, napanood na po yung issue na yan na involving yung kapatid ni Pokwang na nambatok o ng aliposta dito sa mga naka-road rage niya, no? Ito naman po ay napaka-normal na sa mga ako kasi pasensya na kayo hindi ko po pinagtatanggol yung mga high blood kasi ako po high blood din ako pero kahit papaano nakokontrol ko na hanggang tokes lang eh. Hindi po tayo yung by action na, 'di ba? O yung kahit na naha-high blood ako, alam ko pa rin yung limitasyon ko. Hindi ko po pinagtatanggol. Kaya lang talaga pong nakakainit po. Ako nga, pasahero lang eh. Hindi pa ako nagdadrive eh. Yung traffic po ang pinakamatindi pong problema, no? Ewan ko lang sa panyanyari na yan. Mukhang iba naman ang kaso niyan. Okay. Buti nalis ang SO. Ano yung SO? Alam niyo po, talagang panapanahon. Ngayon, bibigyan nyo naman ng katwiran, kaya naman nilang ayusin, wag nyo na lang palakihin, palalain, di ba? Malamang yun yung punto ni Pokwang eh. Siyempre makakapagsalita siya kasi totoo na totoo naman na na anong tawag dito? Na sumausaw na naman to si Redon. Yun lang naman yung problema, yung pagsawsaw sa mga maliliit na bagay. Mainit po yan dahil ngayon naganap eh. 'Di ba? Pero mareresolve po nila yan. Hindi naman po ako kasi hindi naman talagang may pang-aabuso naman doon. Kaya nga dapat maparusahan yung kapatid ni Pokwang. Pero po kung ganyan naman po na lahat na lang sasawsawan nito ni Redon. 'Di ba? Dolomite, papaimbestigahan, yung para lang ba makilala, kilala ka na. Huwag ka mag-alala Redon. Sumikat ka na. Regine Marigon, thank you very much sa 8 Hong Kong dollars. Sikat ka na sa pagsawsaw ng mga walang kakwenta-kwentang bagaw.
Tama naman yung pinagsabi mo, di ba? Kaya lang, congressman ka, ang dami nangyayari na malalaki. Ang ina-expect namin sa inyo, yung malalaking issue. Kaya na siguro ng ano yan, kaya, yung mga bagay na kaya na pong iresolba ng mga traffic enforcer o ng mga kapulisan, wag na po tayong sumausaw kasi ang taas po ng inyong tungkulin eh. 'Di ba? Kaya kayo na pagsasabihin na sumausaw eh. Na wag na sumausaw eh. O ikalawa, may punto rin si Pokwang. Yung mga congressman nga na antipolo, hindi nakisausaw eh. Yung taga Bicol pa. Yun yung mga point dun eh. Oo, wala naman daw sinasabi. Kahit daw walang pinangalanan si Pokwang, kita mo na nga, nag-react ka. Wala namang pinangalanan si Pokwang. Inamin mo na ikaw yun. O, di ba? Imaginein mo, tsak na tsak mo na ikaw yun kasi ikaw lang yung congressman na sumausaw. Huwag na sausawan yung mga ganyang issue. Kaya ng mga barangay lang nga, kaya. Yung mga pambarangay na issue, ano po natin, ibigay po natin sa barangay kasi kaya po nila maglutas ng mga barangay issue. Oh, 'di ba? Kasi wala tayong tiwala sa tao na 'to dahil Dolomite nga na napakaganda para sa atin eh. Ini-issuean eh. Okay. Eto po. Punta na po tayo rito dito po sa mga kaganapan po sa BICAM. Alam nyo, nakakatuwa to. Ito, pag nakikita po natin tong mga pinoporma nito ni Vince Dizon. Tignan nyo po, Palacio, halos 10,000 proyekto hindi matutupad sa bawas budget ng DPWH. Meron ako nakita rito na post na Dizon versus Dizon. Hindi ko yata natanto sa... Yung sinasabi niya po, pinagmamalaki nila nung binawasan yung budget ng DPWH, pinagmamalaki po nila na binawasan yung budget dahil ayaw na natin na malagyan ng mga korupsyon tong budget na to. Pinagmamalaki mo nung binawasan yung budget nyo eh. Ibig sabihin, napakatagal po, buhat nung humarap ka sa budget hearing ng Senate, matagal pa po itong BICAM eh. No? May nangyari po sa pagitan po ng pag-approve nila ng third reading dito po sa inyong budget sa DPWH hanggang dito sa BICAM. Bakit hindi nyo hinirit? 2 beses kayong humarap, di ba? Ang pagharap nyo kasi hindi, sinabi lang po natin, ayaw po nating alamin kung sino po may kasalanan. Ayaw po nating alamin kung... Ang sinasabi ko lang po, ang punto lang po rito, yung pagsawsaw lang po ni Redon. Yun lang naman yung point dun eh, di ba? Kayang-kaya. Wala naman na... Kumbaga, mareresolba po yan eh. Away kalye. Napuputol ba? Napuputol ako? Hindi naman yata. Tuloy-tuloy naman. O yung thoughts ko lang po. Ganun talaga. Okay. Sa madaling salita, punta na tayo rito. Tapos naman tayo riyan eh. Tapos na tayo riyan. Sa kay Pokwang. Hindi, ko lang yan. Kasi wala na akong time na na maganda eh dahil pasensya na kayo, audio is coming in and out. Talaga? One lang nga po kayo, baka naman BBM pala pangalan mo kaya kaya naman pala wala akong tawa. Talaga? Number 2? Ito mahirap pag mga hindi natin kabisado yung parehong yan eh. Okay, tuloy na lang po natin.
Kasi sayang kung tutuloy natin tapos sira pala. Ang point ko lang dito, yung mga gusto nating iwasan sa pagbabudget, no? Yung gusto po nating mawala sa budget. Kasi para saan po, bakit po tayo nag-rally? Bakit po nagkaroon ng malalaking rally? Bakit po nagkaroon ng mga ICI? Bakit po nagkaroon ng mga madadramang revelasyon sa Blue Ribbon Committee, no? Paano po natin natuklasan 'to? Paano po, kumbaga, natuklasan na po natin, hindi na po nyo mare-reverse. Wala na po sa utak ng tao, hindi nyo na po kayang i-reverse na walang anomalya sa pagbabudget. No? Nakatanim na po sa utak namin kung paano nyo ninanakawan yung gobyerno. Nakatanim na po sa utak namin yung mali-maleta. Nakatanim na po yan. Nakatanim na po sa utak namin na pag meron tinawag na insertion, pag merong proponent, mayroong porsyento. Hindi nyo na po yan mabubura sa amin. No? Lagi-lagi na po naming maalala na pag nakarinig kami na pag nakarinig kami ng mga insertion, salitang insertion, may porsyentuhan dyan. Pag nakarinig po kami na may mataas ang budget, naunawaan na po namin kung bakit mataas ang budget ng lugar ng speaker at saka nitong chairman ng Appropriations Committee, no? Hindi nyo na po mabubura sa amin lahat 'yan. Nakatatak na po 'yan kung paano nyo po pinagnanakawan yung bayan namin. Hindi na po mabubura sa amin na okay lang sa inyo na may nagsusoli na, ngayon tuwan-tuwa po sila, nagsoli po 40 million. Nakalatag na naman po ng mga pera. Hindi nyo po achievement yun. Yung nagsoli po ng 40 million. Nakamakailan may nagsoli ng 100 million. Pag may tignan nyo po, sa Diskaya, ilan pong sasakyan yung pinarapol ninyo? Oh, di ba? Ilang pong sasakyan nyo na kinumpis ka ninyo at binenta ninyo mula po sa mga Diskaya. Yun nga lang, walang bumibili. Matatalino yung mga tao. Paano kung manalo yung Diskaya? Kaya walang bumibili, di ba? Teka lang, paano kung manalo sa kaso yung Diskaya? Bumili ka ng mga luxury cars, ang dami pong gustong bumili niyan, kaya lawais din. Okay. Wala na pong burahan yan, kaya po lahat ng mga pinagtatalunan nyo ngayon, na akala ninyo papayag yung taong bayan na meron, yung nakita po namin, na takbuhan ng budget mula pa po sa NEP, may namumorsyento na napagtatagni-tagni na namin sa utak namin. Bakit nyo ihihirit na ibalik yung kinalta sa DPWH? Bakit kayo lang tangi, DPWH lang, ang tanging humihirit ng ibalik yung kinaltas? Maski nga yung Office of the Vice President, ang laki ng kinaltas noong 2025. O, di ba? Bilyon po yung hinihingi. Binigyan lang ng ilang daang milyon. Correct. Marami pong politiko yung sumasawsaw. Katulad ni Terry Redon, na hindi naman dapat. Okay. Viral kasi, kaya nila sinasawsawan yung nangyari sa kapatid ni Pokwang. Kasalanan din ni Pokwang. Nagpakilala siyang kapatid niya. Anyways, balik tayo rito sa punto natin. Yung sinasabi mong 10,000 na proyekto ang hindi matutupad pag pinagpatuloy yung budget cut. Ang nalantad sa amin, mga proyekto na ghost project at
Nalutas nyo na ba yung Ghost Project tsaka yung palpak na proyekto? Ano nang ang tawag nila sa palpak na proyekto? May tawag sila din, yung malalabnaw yung mga semento. Hindi nyo pa nga nalulutas yun eh. Tapos sasabihin mo sa amin, hindi matutupad yung yung 10,000 proyekto. Mas gusto pa namin hindi matupad yan dahil walang budget kaysa yung binadgetan nyo pero ghost project naman. At saka, paano kami nakakatiyak na wala ng ghost project? Paano kami nakakatiyak na matitibay, substandard, na hindi na substandard yung mga project nyo? Samantalang, ganun pa rin. Ayaw nyo pa rin pabawasan. O saan mapupunta? Wala pa rin palang pinagbago sa pagbabudget. Alam nyo kung ano po ang paniniwala ng marami? Ang paniniwala po ng marami, naibigay nyo na yung porsyento. Ayaw na magsoli. Sino po yung nakikipaglaban dyan? Na huwag kaltasan? Yung mga congressman. Dinig na dinig namin eh. Pag nakita na yung NEP, pag nakita na yung project sa NEP, nanghihingi na o nagbibigay na ng advance na porsyento yung mga yung mga contractor. Alam nyo, tinitignan ko, ang una yatang makukulong, mag-segue lang tayo ng konti. Ang una raw makukulong na medyo mabigat-bigat, etong mga, sino nga ang yap yun? Basta may isang yap na unang makukulong eh. Dyan sa dalawang yap. Yung yung dating Appropriations Committee. Okay. Bakit po siya makukulong sa tingin nyo? Hindi siya nagsoli. Pabalik-balik tayo, di ba? Sa La Alcantara, yung mga taga-Bulacan. Inuna nila yung mga taga-Bulacan eh. Tapos gulat na gulat po tayo kung magsugal yung mga taga-Bulacan, kung magpatalo. Grabe, di ba? Grabe po yung yung perang pinatatalo sa mga kasino ng mga taga-Bulacan. Gulat na gulat tayo sa kasawiang palad po. Tapos aminado po ang lahat na Bulacan po, Bulacan po yung pinakamalaking bilang ng budget. Binuhusan po ng budget yung Bulacan dahil napaka-corrupt nung kanilang, particular yung engineering district ni Alcantara. Dahil corrupt nga eh. Pero ni isa po, wala pa rin. Kasi nagsosoli sila eh. Importante po sa gobyerno yung makakita ng pera. Uy, may 100 million. At may susunod pa raw. Subukan yung ipakulong yan. Subukan yung unahing tirahin yung kaso. Hindi po inuuna yung kaso ng mga naunang nagbulgar kasi nagsosoli ng pera. Yun pala yung ron, keyword nila doon, no? Magsoli lang kayo ng pera. Kaya dapat pinipressure din natin kung nagsusoli po ng pera yan, billion po ninakaw ng mga yan. Magsusoli ka lang ng 40 million, billion na nanakaw mo. Daang billion na ninakaw mo. O ano pong hustisya ron? Pero dahil silaw na silaw sa pera, teka nga pala, saan napupunta yung pera na yan? Ang lalaki pong pera niyan. 140 million na po. So far. Yung alam natin na sinoli. Saan po napupunta yan? Yung mga sinusoli. May accounting ba niyan? Pucha, yung ginto nga, hindi natin alam kung saan napunta yung pinagbentahan ng ginto. Ang dami pa nga pong hindi nasasagot eh. Pag sinabi ng Supreme Court, isoli nyo yan sa... tayo na naman. Tingnan po ninyo yung mga nakukulong, mga hindi nagsosoli.
Ang pangit naman nun, congressman ka, magsusoli ka. Kaya mahirap eh. Mahirap yung kalagayan ng mga congressman eh. Paano ka magsusoli eh, congressman ka? Wala ka naman dapat kinalaman dun. Di ba? Wala siyang kinalaman dapat eh. Pero nagkakapera yung congressman. O ngayon, hindi ka pwede magsoli. Kasi pag nagsoli ang congressman, aminado sila na meron silang ginawa. Eto pong mga to, yung mga nagsusoli, aminado na po yan. Dahil ba nagsoli sila, wala na silang kasalanan? Kaya wala rin po eh. Dinagdagan nyo lang yung parte ninyo. Sa mga nagsusoli, nagdagdag lang kayo. Thank you very much kay Marian 3D na nagbigay sa atin ng 49. O si Eric Yap. Siya po ang unang makukulong na congressman. Ang problema nila, paano magsusoli yung congressman? Di para mo nang inamin na namumursyento ka talaga. Hindi nga po, wala. Yung contractor kasi talagang, yung mga taga-DPWH, talagang dinadaanan po sila ng pera eh. Di ba yung mga nagsusoli, mga taga-DPWH, dumadaan talaga sa kanilang pondo. Ang problema kasi, eto, paano po magsusoli yung congressman, hindi naman dumaan sa kanilang pondo, na morsyento lang sila. Kaya pala pilit na pilit sila, no? Naalala nyo nung gustong gawin ni Marcoleta yung mga diskaya na state witness? Kaya pala pinagpipilitan nila restitution. Kahit wala sa batas. Kasi gusto nilang ipahiwatig, pag hindi kayo nagsoli, gigipitin namin kayo katulad nitong diskaya. Kukumpiskahin namin yung mga ari-arian ninyo, wala kayong magagawa. Pero pag nagsoli kayo, katulad ni Alcantara, at saka ngayon nitong taga Maynila, ligtas na kayo. Yun pala yun. Kaya pala pinagpipilitan nila restitution na yan. Para sa ganun, magbalik ng pera. Wala pong naniniwala na yung binabalik nila, yan na yung ninakaw. Sila kasi aminado na nagnakaw, kaya nagsusoli. Ang problema natin, wala na tayong tiwala na yan na yung ninakaw nyo. Imposible. Okay, eto po. House Quadcom probe urge in Madriaga's campaign funding claims versus Sara Duterte. Wala po tayong problema dyan eh. Gusto nga natin na nakalive yan eh. Gusto po natin na nakalive si Madriaga. Kasi marami na po tayong congressman na, dati ang congressman lang po na bumabanat si Marcoleta eh. Pero ngayon po marami na eh. Nariyan po si Libiste, nariyan po si Miao Miao, nariyan po si Congressman Marcoleta. Sila Erase din po. Kaya po nilang palabasin niya na etong Madriaga kung magsasabi ng totoo. Huwag po yung investigasyon na kayo-kayo lang. Kung gusto nyo pong investigahan si Madriaga, okay po sa amin yan. Kasi makikita po natin, di ba? Paano mo nag-schoolmate? Naging classmate, schoolmate. Wala pa tayong balita na may DOJ na eh. Paano, doon pa lang eh. O dyan po papasok yung Palsis 1, Palsis 2, 3, 4, Pyong-pyang. Dyan po papasok yun. Yung pag mali ka sa isa, mali ka na sa lahat. Ang linaw po nun eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na schoolmate lang naman ang sinabi ko eh. Halimbawa, nag-aral din ako sa UP. Pwede ko bang sabihin, schoolmate ko si Ferdinand Marcos Sr.? Hindi mo sasabihin yung schoolmate kung hindi kayo nagpang-abot. Para saan yun? Parang sinabi mo, Pilipino rin ako, Pilipino rin si Sara Duterte. Ganun lang po yun. Bakit mo ilalagay sa affidavit yun?
Anong mali siya nun? Kung hindi naman kayo nagpang-abot. Yung mga pabago-bago ba, na ngayon itinatama. Eto lang po ang tanging testigo na wala nakakakilala eh. Wala nakakakilala sa PSG. Tawa nga ng tawa yung mga PSG. Ngayon lang daw sila nakakita ng PSG na yung pala, private security. Hindi naman pala Presidential Security Group, private security pala. PSG rin. Okay po sa amin yan. Ipinananakot nyo si Madriaga. Tignan po ninyo ha. Nung lumabas po si Gutesa, kapani-paniwala sa atin, di ba? Siniraan kagad nila. Tapos ang sinasabi nila, wala nagko-corroborate. Wala rin naman nagko-corroborate kay Madriaga, si Laila de Lima lang. Si Laila de Lima lang nagsasabi na paniwalaan natin yan eh. Tinantanan na nga yan ng mga media eh. Isang media outlet na lang nga yung nagko-cover dyan kay Madriaga eh. Private security guard pala, hindi pala. Yun po, may mali siya po yan, di ba? Mga ganyang salitaan. Magpapakilala ka ng PSG. Pag nagsalita yung mga PSG, wala nakakakilala dyan. Hindi namin kilala yan. Biglang, private security group po, hindi po anak ng tinapay. Collaboration naman yung ginagawa ni De Lima kay Madriaga. Kaya, akala nyo natatakot kami. Imbestigahan yan, imbestigahan. Okay yan, abante. Alam mo, abante, ginagawa nyo na yan eh. Alam mo, mag-quadcom kayo dyan para kay Madriaga. Okay, walang problema. Kasi malalantad sa tao eh. Ngayon pa ba aawat yung mga congressman sa paglalantad? Tanungin mo lang yan, totoo bang mag-schoolmate kayo, classmate kayo ni BP Sara? Schoolmate lang naman po sinabi ko. Bakit mo ilalagay yun? Di ba? Bakit mo ilalagay? Halimbawa, nag-aral ka sa kunwari, kasing edad kita, nag-aral ka sa saan ba graduate yan si Jokno? Nag-aral ka sa pinag-aralan ni Jokno. Pwede mo ba sabihin sa affidavit na schoolmate po kami o classmate po kami ni Shell Jokno? Kahit hindi kayo nagkita dahil magkaiba edad nyo. Kalokohan yun, di ba? Bakit mo ilalagay yun? Isa pa. Si Gutesa raw hindi ka panipaniwala, si Madriaga ka panipaniwala kasi yung anong tawag doon? Yung notaryo hindi peke. Notaryo pala. Notaryo lang ang pinagbatayan. O di, ganun nga po. Yan nga po yung pinaglalaban namin nung kino-question nyo yung notaryo eh. Yan yung sinasabi namin na kahit na anong ipanotaryo mo, hindi mag-iimbestiga yung notaryo. Babayad ka lang ng 75, iimbestigahan niya pa kung tama yung sinabi mo o hindi. Inonotaryo ka lang niya. Kasi madalas ako nawawalan ng ID. Madalas ako nawawalan. Papanotaryo ka. O saan mo nawala? Hindi ko na po alam kung saan nawala eh. Sabihin mo na lang, tuturuan ka pa kasi siyempre wala ka na maalam. Alam nga namang isipin mo na isipin. O yung huli mo natatandaan kung nahawak mo yan. Nasa SM ako noon. Doon mo lagay na lang natin na wala mo sa SM. Kung alam mo na wala mo sa SM yun, di hinanap mo. Ayan po yung issue natin dyan. Wala kaming problema dyan kay Madriaga. Huwag nyo lang siyang iimbestigahan na kayo-kayo lang. Tapos lalabas kayo na. Ito na ang resulta ng investigasyon namin. Guilty si BP Sara. Hindi po ganun. Kung gusto nyo imbestigahan yan, naka-live. Para makita ng tao, tsaka makita nyo yung reaksyon ng tao.
Di ba? Wala nga nagsasabing may kakilala dyan eh. Okay. Ito pa isang mga palusot nila. Ngayon, napag-alaman natin, walang awat eh. Wala silang pakialam. Ang akala nila, pinalitan na yung speaker, pinalitan na yung committee chair, appropriations committee chair. So, lusot na. Paano po lulusot? Pinakamalaking budget ng DPWH kay Speaker D. Susunod na pinakamalaki kay Swansing. Wala rin pinag-iba eh. Pinalitan nyo lang po yung nagpalit lang po dating Speaker Martin, siya may isa sa pinakamalaki. Tapos second Appropriation Committee, bali-baliktad lang eh. Dati, pinakamalaki yung Appropriations Committee, susunod ng mga malalaki. O sa insertion, pinakamalaki si Saldico. Pero yung sa normal, hindi insertion, pinakamalaking budget, si Sandro Marcos, tsaka to si Martin. O, di ba ang tawag nga dyan sa kanila, pork barrel kings ng PCIJ? Pinalitan nyo lang, napaka-obvious nyo. Ano ba man lang yung palipas muna ako ng taon. Wag nyo lakihan gaano yung budget ko para naman pag sinita kayo, speaker nga ako. Hindi naman ako pinakamalaking budget. Ngayon, anong ikakatwiran mo, speaker? Ikaw ang may pinakamalaking budget. Paano mo sasabihin na hindi mo nagamit yung pagiging speaker mo para makakuha ng budget? Nakatanim na po sa utak namin na bawat may proponent, bawat may budget, may porsyento. Nagpalit. Hindi, tsaka nagpapayat ng konti. Tignan niyo yung katwiran niya. House Speaker Faustino D. rejected allegations that allocations are being secretly inserted during the ongoing bicameral conference. So, ang sinasabi niya, hindi po yan sikretong ipinasok. No, ang akusasyon sa iyo, ikaw ang may pinakamalaking budget. Pero ang sagot mo, hindi to lihim na insertion. Hindi to insertion. Mas malupit nga yun sa'yo. Lantaran. Hindi nga insertion. Alam nyo, iniiba-iba nyo lang yung wordings eh. Hindi ito insertion. Opo, lantaran nyo nilagay. Lantaran po nakalagay. Hindi na po kinakailangan insert. Kasi nilantad nyo na eh. Lantaran po, lahat po may alam. Sino po nagsabi niya? PCIJ. Sinabi ba nilang hindi ako may pinakamalaking budget? Hindi naman eh. Ang sinabi mo, hindi ito nilihim. Mas makapal po, mas garapalan po yun. Hindi nyo na nililihim. Lantaran na. Di ba garapalan na po? Ano po pagbabago? Wala rin. Wala na raw ngayong flood control. Meron namang farm to market. Ganun din yun eh. Same contractor, same DPWH official, same kalakaran. Ibig nyo sabihin, wala na nakawan dito kasi dito flood control. May nakawan pa rin kasi sabi mo nga, lantaran na ngayon. Hindi na, dati in-insert pa, di ba? Ngayon, lantad na. Nilantad lang naman yan ni Saldico. Tama yung sinasabi mo, Speaker D. Dati, in-insert yan ni Saldico, walang nakakaalam. Ngayon niya lang nilantad na totoo yung 100 billion insertion na utos sa kanya ni BBM. Kasi may pangalan, may pinuntahan eh. Lihim din yung insertion na 3 billion ni Our Lady of Insertion
Bait-baitan, linis-linisan, Risa Ontiveros. Kabait-baitan, kalinis-linisan, Our Lady of Insertion. 3 billion. Kung 25% o 20% na lang, wag ng 25%. Kung 20% yan, magkano yung 3 billion? 20% ng 3 billion. Malaki yun. Hindi marunong magkwenta. Basta malaki yun. Hindi, 30 billion, ang 10% ay 3 billion, ang 10% ng 3 billion ay 300 million o 600 million. O, ganyan po kumita yung mga yan. Ang kinakatwiran lang ni D, wala pong ito sabi niyo, ulitin ko lang yung sinabi niya, House Speaker Faustino D rejected allegations that allocations are being secretly inserted. Ang dinideny niya lang na ito po ay sekreto. Hindi po sabi, parang ang gusto niya sabihin, hindi po to secret insertion. Ito po ay lantaran. Hindi na po namin sinisekreto. Lantaran. Pucha, lantaran. Ang sakit sa ulo. Lantaran. Ganun yung gusto niya sabihin eh. Wala namang secret insertion. Opo, wala nga pong secret. Lantaran na po. Ay, mas malala pa. Nililihim pa. Nung panahon ni Saldico tsaka ni Martin, nililihim pa yung insertion. Ngayon, lantaran na. Naka-live pa eh. Di ba? Naka-live. Oh. Wala kayong pakundangan eh. Speaker ka. Sinisilip yung mga speaker tsaka yung appropriations committee. Sinisilip kayo. Tapos kayo may pinakamalaking pondo. Ano ba naman magpahiyang kayo? Ilagay nyo kunwari ng pinakamalaking pondo, halimbawa yung mga Makabayan Black. Dilusot na kayo. Katunayan, ang Makabayan Black ang may pinakamalaking pondo. Hindi, kayo eh. Ito po. Sabi po ng ating butihing tagapagtanggol ng Malacanang. Ito po si Auntie Claire. Yung MAIFIF funds won't go through politicians according to Palas. Correct. Wala wala nang pahiyang pa. Tama ka. Wala nang pahiyang eh, di ba? Pucha, unang taon pa lang, pucha. Baka hindi ako magtagal din. Samantalain ko na, pucha. Baka hindi kami magtagal eh. Wala nang pahiyang-pahiyang, correct. Sabi po nito, MAIFIF funds won't go through politicians according to Palas. Yung pondo raw po, hindi na raw po dadaan sa politicians. Tama naman na hindi na po dadaan yan sa politicians. Di ba? Tama po. Ganyan din naman po ganyan din naman po yung 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 mga budget po ng DPWH sa flood control, hindi naman po dumadaan sa politician eh. Direkta po sa contractor, yung contractor po ang nagbabalik sa politician. Naintindihan po ninyo? Kahit pa direkta yan sa ospital. Parang sinasabi, hindi, bakit po yung DPWH budget dumadaan po ba sa congressman at sa mga senador? Hindi naman po. Hindi naman po dumaan na yan sa mga hindi po dumadaan yung budget sa congressman at senador. Binubueltahan po sila ng budget. Pinuporsyentuhan po sila. Yun po yung ayaw natin, yung magmumula sa mga mambubutas. Yung pirma-pirma. Pag pumirma, kada pirma, alam nyo po, wala pa tayong tiwala. Hindi pa naman yun naaangat yung tiwala ng tao eh.
alam po natin, pag once na napirmahan yan, ng kung sinong pumirma, may porsyento yan. Ayon sa mga nakita natin na lantad na mga na live na mga investigasyon. Ito na po. Affidavit ni Madriaga versus BP Sara isinumite na sa ombudsman. Ngayon sisigaw na naman yung lahat po ng mga pro Marcos etc. Ikulong na yan, kurakot, dilawan kakamping. Panagutin yung feeling reyna na yan. Gigil na gigil talaga sila kay BP Sara no? Isang tao lang po yan. Wala po nag-corroborate sa sinasabi ni Madriaga. Si Madriaga, unlike kay Gutesa, ay kumpirma. Si Gutesa po, wala po siyang kasalanan. Hindi po siya involved sa krimen. Hindi nila pinaniwalaan. May nag-corroborate na po kay Gutesa. Baka hindi nyo pa po alam. Si Saldico, kinorroborate niya. Tama si Gutesa. So may nagko-corroborate po. At ang importante po, ito si Gutesa, hindi lang po ito napilitan dahil siya po ay makakatamo ng nakonsensya ba? Nakonsensya lang eh. Hindi niya maatim bilang tapat na naglilingkod. Tignan nyo, hinanapan po ng buta si Gutesa. Pinakita. Nakita natin kung ugnayan ni Erwin tsaka ng Malacanang, di ba? Nakalimutan ni Erwin na hindi niya pwedeng sabihin yung Malacanang. Ayon po dito sa impormasyon galing sa Malacanang, kayo daw po ay nagtrabaho sa ganun. Pero hindi pa rin nila nasiraan yung kredibilidad. Ito po, kidnap po ransom. Nakakulong po to. Alam niyo po, ganito lang yung logic niyan di ba? Ganito lang po yung logic niyan. Pag ikaw nagbibigay ng testimonya, dapat malaya ka na nakakapagbigay. Ano po yung premise ng malaya? Malaya ka, literal, malaya ka sa lahat na talagang walang na-membration sa'yo. Ikaw ay malaya. Tingnan niyo po yung mga kwento ngayon. Nakakausap niya si Dilima. Bago siya magganyan, bago siya lumantad, nakakausap niya sila Dilima. Ang matindi yung sinasabi ni Dilima Nag-request daw yan ng tulong sa kanya, di ba? Nakakausap daw yan ni Dilima. Ilang beses, 2 beses yata. Yung sinasabi nila na nagpupunta si BP Sara o yung Office of the Vice President sa Bilangguan, ano sabi nila? Sila mismo, yung attorney mismo ni Madriaga, para tumulong. Alam mo yung tumutulong sila sa isa sa mga proyekto nila. Yung pong anong tawag dito? Yan pong si Madriaga, dinadalaw ni Dilima. Tapos lumantad. Nung lumantad, sabi ni Dilima, bigla ko na nga lang nalaman na lumantad na siya. Tapos eto na, kumalat na. Ibig sabihin, walang kinalaman daw si Dilima sa paglantad ni Madriaga. Antindi, no? Paniniwalaan nyo sila Kaya hindi naniniwala si kay Madriaga kasi ikaw ang sasabi na kapanipaniwala. Ikaw, Dilima, magsabi na kapanipaniwala. Ewan ko kung anong klaseng dalo. Huwag nyo na malisyahan. Sobra naman kayo. Ayan. Just in, the palace says whoever holds evidence against any public servants. Kunwari pa kayo na regarding anomalies or misuse of public funds should be investigated. So may utos na po sa palasyo na imbestigahan po si BP Sara
Sa madaling salita. Kasi galing to sa PTB4 eh. Eto po, ano ba yung sinabing paninira na yan? Mamaya, ano ba sinabi ni Renato na paninira? Ito po, tinatawagan po natin si Father Flaby. Ito po, sana po mag-rally po kayo rito. Ipagtanggol nyo po itong mga to kasi kawawa naman sila. Dito kayo awang-gawa, di ba? 4 nab in Jensen student killing. 4 po ang dinakip dito po sa paggurgol sa isang estudyante sa Jensen. Police arrested for alleged drug link suspects. Father Flaby, in the brutal stabbing death of graduating student Miyuki Porcari Kim, found slain inside her home in Barangay Apopong earlier this month. Ayan po, authorities said the arrest stemmed from intelligence-driven anti-drug operation. Yun po yung marami na naman po tayo ng kaso na pagpatay o sari-saring krimen na halos nawala na po yan nung panahon ni Tatay Digong na dulot po ng droga. Father Flaby, mawalang galang na po. May nangangailangan po ng tulong ninyo. Mag-rally na po kayo. May 4 po na involved sa droga na nakapatay po. Ipagtanggol nyo po yung mga involved sa droga, kawawa naman. Alam po namin na hindi po kayo na aawa sa biktima ng mga drogista. Kaya ipagtanggol nyo po. Bakit ayaw nyo pong ipagtanggol? Ganyan po yung ginagawa ninyo. Kayo po, konti at lahat ng tao na galit sa ginawa ni Tatay Digong. Mag-rally po kayo. Puntahan po ninyo. Pumunta po kayo ron. Humingi po kayo ng katarungan dito sa mga nagdodroga na to. Kawawa naman sila. Nakapatay po ng mga inosenteng tao. Wala pong kasalanan niya mga yan dahil hindi naman sila nagtutulak ng droga. Hindi naman po sila drug lord. Di po ba? May karapatan po sila, di ba? Lahat po ng galit sa war on drugs ni Tatay Digong. Yan na po. Yan po ang resulta. Balik tayo sa ganyan. Father Flaby, ano na? Pagtanggol mo. Pumunta ka rin sa pamilya. Ako, ito lang request ko sa mga anti-war on drugs eh. Puntahan nyo yung pamilya ng biktima ng mga drogista. At doon kayo magpaliwanag. Sabihin nyo na kagagawan niya ng ano. Walang kasalanan tong mga nakakaawa o graduating student. Alam mo yung tatay ka eh. Yung, alam niyo po tayong mga magulang, pag gumagraduate po yung anak natin, parang gumagraduate din tayo. Gumagraduate tayo sa gastos, gumagraduate tayo sa lahat-lahat, emotional natin. Lahat na naitawid na natin. Hindi na aasa sa atin tong isang anak natin dahil nakagraduate na. Pero, dahil po sa mga mabubuting nilalang na kinakalinga ni Father Flaby, Father Flaby, kalingain mo. Nakakaawa, no? Nakakaawa. Ito po yung gusto nyong ano. Yung gusto nyong pag-usapan, no? Bureau of Immigration reportedly claimed that Bondi Beach shooting suspect Sarij Akram and Navid Akram arrived in the Philippines on November 1, 2025 from Sydney, Australia.
Upon arrival, the two reported Davao as their final destination in the country. They later left the country on November 28, 2025, taking a connecting flight from Davao to Manila en route to Sydney. The 50-year-old suspect was fatally shot by police after killing at least 15 people during Hanukkah celebration in December 14, 2025. Okay. Hindi po Pilipinas yung inaano nila, no? Davao lang talaga, Davao City. Ano po ba meron sa Davao City? Airport. Ito po, ganito po magbalita tong etong mga to. Sa pagkakalam ko po sa Mindanao, kung kayo po gusto nyo mag-eroplano papunta ng Mindanao, dalawa po ang pangunahing airport na kung gusto nyo mag-eroplano papunta kayo ng Mindanao. Yung sa north po, yung CDO, at saka dito naman po sa bandang south ng Mindanao, yung Davao City International Airport, o kung ano man ang tawag sa airport nila. Airport po ang meron sa Davao City. Hindi po sinabi dyan na dyan na sila nag-stay. Dyan lang sila lumapag papunta ng ibang parte ng Mindanao. Wala na kayong ginawa kundi pasamain ng Davao. Halimbawa po, mayroon nahuli sa NAIA. May nahuling kung ano man. Marami po nahuhuli sa NAIA. Meron po ba nagbanggit na itong mga to ay sa Pasay City? Itong mga to, na hindi nyo po nababanggit. Nahuli sa NAIA. Period. Wala pong Davao City, Davao City. Gusto nyong pasamain yung Pilipinas dahil dyan? Pucha, imbis na ipagtanggol nyo yung Pilipinas, di ba? Kayo po, presidente po ninyo yung sinisiraan nyo, hindi po yung Davao City yung sinisiraan nyo. Lumapag lang sa Davao yan. Sinabi ba kung saan nag-train yan? Pinagpapalagay na nakuha niya yung mga nag-training, pinagdudugtong-dugtong nila. Ngayon sa Davao na nagte-training. Ang mga Duterte po, galit po sa mga terorista. Si Tatay Digong po, ang pumigil. Masaya po ang mga tao sa buong mundo. Yung ginawa niya pong pigilan, yung paglaganap ng terorista dyan po sa Mindanao o dito po sa Pilipinas. Natatandaan nyo? Yung Marawi, remember Marawi? Hindi po kukonsintihin ng mga Duterte. Yan lang po yun. Same